Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. AFP Chief General Browner, hindi po kami bulag at pipi at alam namin ang nangyayari. Iginiit ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na batid ng militar ang mga nangyayaring kaganapan sa bansa ngunit hindi umano mandato ng AFP ang makialam sa politika. Ang pahayag ni Browner ay lumabas kasunod ng mga usapin tungkol sa umano'y kumakalat na impormasyon kaugnay ng pagkadismaya sa loob ng hanay ng militar at sa gitna ng mga kontrobersyang may kinalaman sa Senado. Mga pagdinig, malawakang garapalang korupsyon at mga panawagang protesta sa mga darating na araw. Ayon kay Browner, ito ang kanyang payag. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami mga bingi. We know what is happening. Hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. That is not our mandate. Yan ang pahayag ng AFP Chief of Staff. Tinukoy rin ni Browner ang mga naging kaganapan sa Senado nitong mga nakarang araw at sinabing bahagi ito ng demokratikong proseso ng bansa. Sabi niya, nakikita naman po natin umaandar ang democratic processes. Nagkakaroon ng mga hearing. Nagpayag din siya ng pagkabahala sa paggamit umano ng kanyang larawan at ng imahe ng AFP sa panawagan para sa mga kilos protesta na nakatakda sa Hunyo 12. Sabi niya, nakakalungkot na pati yung picture ko ginagamit para manghikayat ng mga Pilipino na sumama sa mga rallies. Binigyan din ng AFP chief na wala silang nakikitang banta mula mismo sa loob ng armed forces at nananatiling disiplinado at profesional ang mga sundalo. Sabi niya, we remain to be a united, disciplined, and professional force. Ang payag ni Browner ay kasunod ng mga naunang ulat at komento mula sa ilang opisyal tungkol sa umano'y tensyon at pagkadismaya sa ilang sektor ng militar. Gayunman, tiniyak ni AFP Chief na nananatiling matatag umano ang chain of command at patuloy aniyang ginagampanan ng militar ang mandato nitong protektahan ang bansa at ang konstitusyon. So yan, nagsalita na ang AFP Chief of Staff. Salamat naman at hindi sila bulag at pipi. Alam nila kung ano ang nangyayari. So ang tanong, alam nila yung korupsyon na nangyayari, for sure. Ang iba kasi, ang gusto ng iba, dahil may korupsyon, dapat kumilos na ang armed forces. Ganon ang tingin ng iba. Ang stand naman ng AP, kung makialam kami, example, may military intervention, katulad nung nangyari panahon ng Cory administration. Anong magiging resulta? Ako, nakaranas ako niyan. Sumama ako sa kudita. Siyam na kudita ang nangyari ng Cory administration. Anong nangyari? Bumagsak ang ating ekonomiya. Kawawa ang mga sundalo namin na nakulong. So, speaking from experience, hindi po maganda ang kudita. Kaya ako, patawarin niyo ako na hindi ako sumasang-ayon sa militar nga makialam sa politika. Problemang political yan. Yes, may korupsyon na nangyayari. Kailan kung makialam pa ang militar, lalong mapapasama ang kalagayan ng ating bansa. Believe me, dahil nung nagkudita, siyam na kudita panahon ng Cory administration,
walang naidulot na maganda. Maraming nasawi. Bumagsak ang ating ekonomiya. Hindi po solusyon ang kudita. Kaya mabuti at nagsalita ang Armed Forces Chief of Staff dahil si Lacson mismo ang nagsasabi na meron daw matinding pagkadismaya sa hanay ng mga armed services o armed forces. Siguro, meron dahil nakikita nila. Kailang hanggang doon lang sa pagkadismaya. Kung ang ibig palabasin ng report na yan, ang AFP gagawa ng intervention, huwag na lang. Hindi yan ang solusyon. Ito, mga balibalitang ito na dismayado ang armed forces, kung meron man is nasa personal level lang. Ang karamihang sundalo kilala ko is nakatutok lang sa kanilang trabaho. Politika, yes. Nag-observe sila, kailang out muna kami. Marami na akong nakausap. Ako pa nga ang nag-advise sa kanila na huwag kayong makialam sa politika. Kasi lalo lang gugulo. Ang bantayan natin ngayon, nangyaring kaganapan sa Senado, sinasakyan na lang nila. May banta daw sa loob, seguridad ng Senado. Di ako naniniwala. Baka plano daw nilang i-lockdown ang Senado dahil sa banta. Hindi rin ako naniniwala. Kung i-lockdown nila, ano ang mangyari sa nakatakdang Blue Ribbon hearing na naman ni Senator Marcoleta sa Huwebes? Ayaw na naman nilang ituloy. Yan ang tanong. Kaya, relax lang po tayo mga kaibigan. Naniniwala ko dito sa pahayag ng AFP Chief na walang mangyayaring destabilisasyon sa hanay ng mga kasanduluhan. Yes, nakikita nila ang mga kaganapang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Magsalita lang yan panahon ng eleksyon. Tignan nyo, noong midterm election, last year, nagsalita ang mga kasundaluhan, kapulisan, bumoto sila. Lahat ng nanalo sa men and women in uniform, mga kakampi ng Duterte. Walang nanalo ni isa sa alyansa. Yan ang kanilang sentimento. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang yero nga ihatag namo sa mga tao, katong itabang sa mga tao nga nagkinahanglan sa ilang balay. Kay nakigpuyo lang ni siya sa iyang magulang. Salamat sir sa sen kay magyatag sa kuha. Alay, pandog ini. Tabangan og yero ika-30 CB na ni kabalay dinhi sa Tin City nga nakatabang. Sino ka tagsugo di ay? Sini niya. Kuda, patras. Patras ka kuan lang. Okay po mo ara pa duay. Duay kami pulo ilang iyo. Hari pa yan. Karon humanagyod sa pagtutok ang gihatag namo nga yero. So nakabalay na gyud ang nahatagan namo gyud.
salamat sa Ginoo. Og ay salamat sa Ginoo og nakabalay na gid ko. Samot sa nagtabang sa ko. Oo. Nagtabang. Ay isa pa unti. Sabi na sa nagtabang sa sin. Oo. Salamat sa Ginoo nga nakabalay ko. Og tungod sa iya nakabalay ko karon. Kay Tulo na katuig. pag-ipon na nako. Nagkigpuyo lang kasi mong gisuon. Sige, salamat kaayo.